Philippines and hello world. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jaysa Ditulit, isang college student at narito po ako upang magsagawa po ng isang interview patungkol po sa kung paano po ginagamit ang Pilipino sa disiplina. At ang napili ko pong interviewin ay isang teacher na kung saan ibabahagi po niya sa atin kung paano po niya ginagamit ang Pilipino sa kanyang disiplina. So, narito na po siya. Tawagin na po natin. Siya po si Ma'am Jocelyn De Chavez. Palakpakan naman po natin siya. Hello, Ma'am. Magandang araw po. Magandang araw. Kamusta naman po kayo ngayon, Ma'am? Mabuti naman ako ngayon. Kahit pagod, lagi nakatawa para sa aking mga munting mga bata. Ano pong nararamdaman niyo ngayon, Ma'am? Ako'y kinakabahan dahil hindi ko alam kung paano sisimulan ang gagawing interview, pero kakayanin. Ako po'y magpapasalamat muna agad sa inyo dahil pinayagan niyo po ako na interviewin ko po kayo. Ito po ay sobrang mahalaga po sa akin dahil ito po ay parte ng aking project po sa Pilipino. So, ilang taon na po kayong nagtuturo, Ma'am? Ako bilang isang daycare worker, nag-aalaga ng mga bata na 3 to 4 years old ay 14 years na in service. Ang tagal na po pala. Matagal nang nagiging isip bata. So, ako po'y merong mga ilang katanungan na inihanda dito para po malaman ko po kung paano po ninyo ginagamit ang Pilipino sa inyo pong disiplina. At gusto ko din po na maibahagi po sa iba yung kung paano po ninyo ito ginagamit. So, ang una ko pong tanong, gaano po ninyo kadalas ginagamit ang Pilipino sa inyo pong trabaho o disiplina po? Ang Pilipino ay araw-araw kong ginagamit sapagkat ito ang ating lingwahe. Sapagkat ay Pilipino, araw-araw ko itong ginagamit sa aking mga bata, lalo at ang aking tinuturuan ay 3 taon hanggang 4 taon. So, kailangan ating ipaintindi sa mga bata kung ano at papaano naging mahalaga ang Pilipino sa atin at bilang isang mamamayang Pilipino. Okay po. Ang next question ko po is, ano pong mga sitwasyon o gawain ang mga mas ginagamitan po ng ang Pilipino po? Ito ay ginagamit ko sa pakikipag-usap sa mga bata, sa pagpapaliwanag, at di naman natin maisip na ang mga bata ay yung mga edad na 3 hanggang 4 na taon ay napakahirap kausapin. So, kailangan natin na ipamulat sa mga bata na ngayong edad na ang pagsasalita ng wikang Pilipino ay kailangan nating ibahagi ng maayos sa kanila at upang maging mabilis ang ating pakikipagkomunikasyon sa kanilang mga bata. Ano naman po ang kahalagahan ng paggamit ng Pilipino sa inyo pong disiplina? Ito ay napakahalaga sapagkat dito mas napapalalim natin ang ating emosyon bilang isang mamamayang Pilipino at dito kung tayo ay gagamit ng Pilipino, sabi ko nga kanina, mas mapapaalwan ang ating pakikipag-communicate at pakikipag-usap sa kanila at mabilis ang mga tugon nila kung papaano at ano ang sinasabi ng isang guro sa kanyang mga bata. Ang pang-apat po is, ano po ang mga hamon sa paggamit po ng Pilipino sa trabaho at o kaya po akademya po ninyo? Ang dito sa akin, sa palagay ko dito ay yung paggamit ng Pilipino, hindi porkit sinabing Pilipino ay napakaalwan. Ito ay mahirap dahil maraming kahulugan, so kaya dapat nating isipin kung ano talaga ang meaning ng isang salita bago natin ito sabihin or bago natin ito ano nga tawag dito, gawin or ikilos yung salitang sinasabi. Parang kumbaga po, pag nagbigay po tayo ng bawal ng mga salita, hindi po agad isang ibig sabihin. Yes, maraming ibig sabihin. Kaya dapat ay atin munang isipin kung ano talaga ang meaning ng isang salita na yun.
kailangan may explain Yes, sa yun. mga bata. Oo. So, mayroon po bang mga terminolohiyang Pilipino na ginagamit po ninyo sa araw-araw po? Para sa akin, maraming terminolohiya dahil lang minsan meron tayong mga salita na pinaiikli katulad ng meron, yun ay galing sa mayroon, yung mga silog galing sa tapa, sinangag at itlog, tapos meron tayong mga hirap na salita tulad ng yung tricycle. Alam naman natin na yung tricycle na Tagalog, tapos galing siya sa word na yung sa English na tricycle, gano'n, yung mga computer, yun, gano'n. At saka yung iba pang mga salita na salitang ika nga, salitang karsada ng mga idol, yun, gano'n. At saka yung mga mamshi, ang mamshi ang kahulugan ay nanay, inay, papsi, ang kahulugan ay tatay, or ama, yun, gano'n. Paano po nakakatulong ang paggamit po ng Pilipino sa inyong pong pakikipag-ugnayan? Dito sa akin ay, para sa akin ito ay, ang pakikipag-ugnayan na gamit ang Pilipino ay, dito ay mas napapadali or napapabilis ang pakikipag-communicate ko sa ibang tao. Tapos ay, pag sa mga bata naman, kung mga bata kasi, kailangan mo na ika nga talagang ipaliwanag ng ayos na halimbawa sa paggagawa ng mga activity, kailangan mong iisa-isahin sa pagsasalita ng Pilipino or ng wikang Pilipino kung ano ang kanilang dapat gawin. Sa inyong pong opinion, dapat po bang mas palawigin po ang paggamit ng Pilipino sa inyong pong disiplina? At saka bakit po? Oo, sa akin ay mas kailangan palawigin natin ang pagdidisiplina dahil dito makikita natin ang mabuting hakbang o ang mabuting resulta kung tayo makikipag-usap ng Tagalog. At saka dito, mapapaunlad natin ang ating kakayahan bilang isang Pilipino. Yan. Nakakaranas po ba kayo ng kalituhan o hindi po pagkakaintindihan kapag po gumagamit kayo ng Pilipino sa technical o akademikong konteksto? Tsaka paano po ninyo ito hinaharap? Oo, dito ay talagang ika nga ay laging nararanasan natin ito sapagkat sabi ko nga ang meaning ng isang salita kahit siya'y Tagalog ay or kahit siya'y Pilipino ay napakaraming kahulugan. Kailangan nating magsalita ng Tagalog upang mapalawak natin ang ating kaalaman at kailangan tayo ay magbasa ng Tagalog, hindi lagi ng English, ganon. Makinig tayo ng mga OPM music para tayo hindi makalimot sa ating lingwaheng Pilipino dahil nga tayo ay mga Pilipinong mamamayan. So, ang last question ko po is, maaari po bang ibahagi ang isang halimbawa kung saan ang paggamit po ng Pilipino ay nakakatulong sa pag-unawa at paglutas po ng isang problema sa inyong pong disiplina? Ito ay malaki ang naitutulong sa atin dahil kung halimbawa ikaw ay galit sa bata, syempre, alam naman natin, 3 to 4 years old, talagang yun ay mga batang mahirap mong ika nga itunuhan ang mga bata dahil yan ay iba't ibang galing. So, sa halip na tayo ay magalit, kailangan nating unawain ang mga bata, paliwanagan na, halimbawa siya ay nakasakit sa kanyang kaklase, wag mong, bakit businak na ng klase yun? Paliliwangan natin, garni ha, wag mong uulitin yun dahil yun ay masama. So, manghingi ka ng sorry sa iyong kaklase. Tapos, wag mong sisigawan ang bata. Kailangan ika nga ay lambing, taunting lambing, garni, gawin mo. At saka, ako minsan kasi, ang ginagawa ko, ika nga, kahit ako'y galit na, nakatawa pa rin. Kaya sabi ng mga magulang, Ma'am, inyo namang tikas-tikasan ang inyong pagsasalita sa mga bata kasi yan naman po ay okay lang sa amin, hindi ganun. Dahil ang mga bata, pag yan ay, halimbawa, tinasan mo ng boses o minura mo, mayroong nagsasabi sa magulang. So, ang gagawin, kailangan lambing lang ang gagawin na kahit ikaw ay galit, nakatawa ka pa rin.
Yun, ganon. Maraming salamat po at nasagot niyo po yung aking mga katanungan po dito. So, ngayon po ay naibahagi po natin sa mga manonood yung kung paano po niyo ginagamit ang inyong disiplina. At sobrang napakahalaga po nito para sa akin dahil nalaman ko po yung mga iba't iba po mga paraan ng paggagamit po ninyo ng Pilipino sa inyong pong disiplina. Lalong-lalo na po dahil nga po, teacher po kayo, tapos ang tinuturuan niyo po ay mga bata 3 to 4 to 5 years old po. Eh, mahirap po talaga ito dahil minsan nga po may ang mga bata po hindi po agad nakakaintindi ng mga Hindi pare-pareho Opo, bagay. mahirap po. So, parang ang hirap po nun sa inyo dahil ang hirap pong i-handle ng mga gayong bata. So, pinaka-last ko pong question ay, ano pong nararamdaman nyo kapag po nagagamit po ninyo yung inyong Pilipino po sa inyong pong disiplina pag po kayo nagtuturo sa mga bata po? Ako ay sobra akong natutuwa dahil naibabahagi ko sa mga bata ang paggamit ng Filipino. Dahil nga, sabi nga ay tayo ay Pilipino, kailangan nating laging ipaunawa sa mga bata na mas kailangan natin gamitin ang Filipino dahil tayo ay mga Pilipinos. Tagpilitin natin ang ating sariling atin. So, gamitin natin ang Filipino, wag laging English, wag Taglish. Kung maaari, laging Filipino ang ating lingwahe. Ilang po. Maraming salamat po at hingan ko po kayo ng kaunting mensahe para po sa mga nanonood po, ma'am. Para po sa mga manonood, ang atin pong mga anak, kahit po pamilya, basta yung buong pamilya natin, ating higayatin na gamitin ang lingwaheng Filipino dahil tayo man po ay mga Pilipino, ay gamitin po natin ang ating sariling lingwahe, tagilikin ang sariling atin. So, Maraming salamat po.